Sa buong buhay mo, nagsisi ka na ba kahit minsan? Lahat ng ito ay dahil sa'yo, hayop ka! Ikaw ang dahilan kung bakit napalaya si Cheming at nagdusa siya sa loob ng maraming taon! Lumayas ka sa pamilyang Chen! Umalis ka na! Tara! Ayaw ka nila, pero gusto kita. Sumama ka na sa akin pauwi. Binatang amo, nakikiusap po ako. Iligtas niyo ang pabrika ng pamilyang Chen. Sa lahat ng mga taong ito, ang pabrikang ito ay nabuhay lamang dahil sa inyong kakayahan. Ang pamilyang Chen ay dahil din sa inyo. Naging pinakamayaman sa lugar na ito. Pero nang dumating si Chen Chiming, nagkagulo ng lahat. Ang Chen Chiming na yun, walang alam sa pamamahala. Sinira ang instruktura ng pabrika at pumirma pa ng maraming magulong kontrata. Hindi namin alam kung gaano karaming kita ang mawawala sa amin. Sinubukan namin kausapin ng matanda pero hindi talaga siya nakikinig. Binatang amo, kung magpapatuloy ito, hindi lang ang pundasyong ipinundar niyo para sa pamilyang Chen ay tuluyang mawawasak. Pati ang aming kabuhayan ay mawawala rin. Iligtas niyo kami! Iligtas niyo kami! Iligtas niyo kami! Ernyo! Sige, umalis na tayo. Shezao, nakalimutan mo na ba kung paano kanila trinato? Kung ano nagawa nito sa'yo? Hindi ko hayaan ang kumpanya ng Shen ay masisira sa kamay ni Chen Chiming. Total, yun ang lugar na tirahan ko sa loob ng maraming taon. Lauli, tara na! Shezao! 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 Kayong mga hayop kayo. Bagong taon na nga, naghahanap pa kayo ng gulo. Shen Chiming! Makinig kang mabuti, Xiezao. Ako na ngayon ang binatang amo ng pamilyang Chen. Kahit lustayin ko ang buong pamilyang Chen, ikaw na isang bastardo lang. Ano mang magagawa mo sa akin? Shen Chiming, napakaraming taong ipon ng pamilyang Chen. Paano mo nagagawang ganyan? Tawag mo si Chen Chiming! Huwag mo akong tawagin ganyan! Inagaw mo ang buhay ni Chiming sa loob ng 18 taon at hindi ka pa nakutento! Shizao! Balak mo pa bang sirayan ang relasyon ng pamilya namin? Hindi ganito nangyari. Si Chen Chiming ang sumira ng pamilyang Shen, hindi ako! Tumahimik ka! Ang anak ko ay si Chen Chiming para mangyalam sa mga usaping ito. Mga tauhan ko, aliin ang mga binti niya! Opo, pa, wag. Moyo! 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 Asawa ko! Asawa ko! Asawa ko! Moyo! Akala ko naman kung anong klaseng tao ka. Ikaw lang pala, Xiezao. Narinig kong matapos mamatay ang asawa mo, bigla ka na lang nawala. Lumipas ng napakaraming taon, ganito na lang kinalabasan mo. Huwag kang magalit. May sasabihin ako sa'yo. Matagal ko nang nilimas ang pamilyang Chen at mas masahol pa ang kalagayan nila kasi sa'yo ngayon. Sabihin mo nga, hindi ba't parang ipinaghukumpa kita? Hayop. Hayop ka! Mamatay ka ng hayop ka. Ganyan ba talagang gusto mong mangyari? Sirain ang relasyon ng pamilya namin?
Ako'y muling nabuhay. Xiezao, ganyan ba talaga ang gusto mo? Sirain ang relasyon ng pamilya namin? Ate, ma, bago ako bumalik, si Kuya Zhou ang namahalan sa pag-unlad ng pabrika. Ang kontratang hindi niya makuha, ako ang nakakuha. Kaya naman, inaakusahan niya ako ng pamimiki ng kontrata. Naiintindihan ko yun. Para siraan lang si Chiming, dinala mo pa ang mga tao sa pabrika para manggulo dito sa bahay. Ito ay... Bispiras ng bagong taon, 10 taon na nakalipas. Ito ang araw na pinangunahan ko si Lauli para kausapin ang pamilyang Chen. Ginoo, totoo ang lahat ng sinabi ng binatang amo. Binatang amo? Isa lang ang anak kong lalaki at yun ay si Chiming. Ginoo, alam kong bumalik na si binatang Chiming, ngunit hindi pa nakikinggan ng mapapahamak ang mabuting payo. Dahil bumalik na ako, hindi na ako gaya noong nakarang buhay ko na muling magmamakaawa sa inyo at uulit sa perehong pagkakamali. Makakaasa kayo, pagkatapos ng gabing ito, hindi na ako muling aapak sa pintuan ng pamilyang Chen. Simula ngayon, patay na si Chen Zhao. Sa bundong ito, si Xia Zhao na lang mayroon. Matagal ko nang nilimas ang pamilyang Chen. Kung tungkol naman sa inyo, sige, namnamin niyo ang huwad niyong pagkakaisa. Wala akong pakialam sa magiging wakas ng pamilyang Chen, pero si Muyo, hindi na dapat mapahamak muli. Binatang amo, Kuya Zhao! Kuya Zhao! Nakita mo ba? Siya na mismo ang umalis. Sa wakas, natanggal natin ang salot na yon. Chiming, yung mga kontrata, nasuri mo ba talaga ang mga yon? Pa, kung hindi niyo ako pinagkakatiwalaan, bawiin na lang ninyo ang pagtatalaga sa akin. Alam ko namang sa puso ninyo, palagi ako mas mababa kaysa kay Kuya Xiezao. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba mapagkakatiwalaan ang sarili kong anak? Besperas ng bagong taon ngayon. Tara! Lumabas tayo at kumain ng masarap bilang pamilya. Binatang amo, saan po kayo pupunta? Loli, kayo muna ang pumunta sa ospital ng lungsod at tumawag ng ambulansya. Emergency lang talaga. Ha? Ipapauliwanag ko lang mamaya. Pakiusap, ha? Muyo, maghintay ka para sa akin. Sa buhay na ito, hindi ko kahayaang may mangyari sa iyo at sa bata. Xiezao, nasan ka? Xiezao, kinamumuhian kita. Moyo, huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak. Pati ang bata ililigtas ko. Lauli! Lauli! Nandito ako! Moyo, dumating ng ambulansya ng City Hospital. Nurse? Tara. Nurse. Ikaw ba ang asawa ng mga anak? Alam mo ba kung gaano kapanganib ang sitwasyon niya ngayon? Kung nahuli pa kayo, mapapahamak ang bata pati ang ina ay hindi na may liligtas. Opo. Kasalanan ko po. Pero nurse, kamusta na po ang asawa at anak ko ngayon? Ligtas silang lahat, pero mahinang katawan ng ina at kambal pang ipinanganak. Kailangan niyo manatili muna sa ospital. Kambal? Tumahimik kayo! Nasa ospital kayo! Sige. Maganda kayo ng mas maraming pera. Hindi masyadong maayos ang kalagayan ng mga bata. Malaki ang magiging gastusin sa mga susunod na araw. Binatang amo. Ay, wag mo na akong tawaging binatang amo. Tawagin mo na lang akong Xiezao. Wala na akong kinalaman sa pamilyang Chen. May kaunti pa ako rito. Hindi man marami, huwag ka nang mahiya. Kunin mo na. Kunin mo. Kung magkano man ito, ayos na. Kunin mo na. Salamat sa inyo. Pero ito lang na kayanan naming ipunin magkakapatid. Napakamahal ng gasto sa City Hospital. Hindi ito tatagal ng ilang araw. Ngayon tuluyan na kami nag-away ni Shen Chiming. Talagang hindi na kami makakabalik sa pabrika. Siguradong sarado na yun para sa atin. Ayos lang. Basta makaraos lang tayo ngayong gabi. Sa hinaharap, tiyak na yayaman tayo. Pero Kuya Zhao, ang pagyaman na yan hindi basta-basta sinasabi lang. Magtiwala ka lang. Sa mga alaala sa isip ko, kaya natin to. Maghanda kayo, dumarating ng pagkakataon. Isasama ko kayong lahat
sa isang daang hindi pa ninyo napupuntahan. Moyo, sa buhay na ito, hindi na ako lalayo pa sa inyong mag-iina. Shizaw, babalik ka pa rin ba sa bahay na yon? Mga anak, pasensya na kayo. Walang kakayahan ang mama niyo. Wala rin sapat na kapalaran para manatili kayo kay Papa. Moyo, gising ka na. Ikaw, hindi ka ba bumalik? Saan naman ako babalik? Sa mayamang tahanan na yon. Hindi yun tahanan. Kung nasan ka, yun ang tahanan ko. Oo nga pala. Tikman mo na habang mainit pa. Sa kalagayan mo ngayon, kailangan mo ng dagdag na nutrisyon. Pakakainin kita. Muyo, maligayang bagong taon. Shiezo, maligayang muling pagsilang. Shizaw! Ay nako, ay nako! Napakalaking bagay nito! Hindi man lang niyo kami sinabihan! Pa, ma, hindi pa po kayo nag-aalmusal, hindi ba? Ako na po bibili para sa inyo. Sandali, anong tinawag mo sa amin? Mukhang wala na talaga akong palad para maging ama mo! Ito ang titulo ng bahay na ito! Kunin mo na! Kami ng mama mo, lilipat na sa dahitan! Kung gusto mong bumalik sa pamilyang Chen, bumalik ka na lang! Sa nakaraang buhay ko, palagi kong iniisip ang pamilyang Chen. Ang utang na loob sa 18 taon ng pagpapalaki sa akin. Ngunit binaliwala ko ang damdamin ng aking tunay na mga magulang. Mas masahol pa talaga ako sa hayop. Pa! Ma! Ay! Anak ko, kung may aasikasuhin ka, mauna ka na muna. Kami na ang bahala rito. Sakto, uuwi rin muna ako. Hindi sa pamilyang Chen, kundi si Dahitan. Sabi mo nga, si Kuya Zhao tinawag tayo dito para saan kaya? Oh, nandun siya, nandun. Kuya Zhao! Kuya Zhao, sinasabi mo bang dito tayo kikita ng pera? Tama, ang pera ay nasa ilalim mismo ng mga paa ninyo. Ha? Ha? Kuya Zhao, ibig mong sabihin, may pera sa loob ng ilog na ito? Pero, hindi ba't isa lang itong karaniwang ilog? Ano ang meron dito? May tubig, buhangin, isda. Tama, mga isda mismo. Ang tubig na bumababa mula sa bundok ay nagtatago ng malamig tubig na isdang dito lang matatagpuan. Hindi mo na makakalimutan. Mga ordinaryong isda lang naman ito. Magkano lang bang halaga niyan? Kung isda lang ang usapan, talagang hindi ganun mahalaga. Pero ang mga taong gustong kumain ng isda, iba usapan na yan. Sa nakaraang buhay, may isang malaking negosyante mula sa probinsya. Dahil lamang sa pananabik sa isang mangkok na sabaw ng isda, ay nagbuhos ng malaking puhunan sa Hudong Country. Ngunit nagkaproblema ng malaki. Sa pagkakataong ito, ako na ang tutulong sa inyo. Hindi ko inakala na si Boss Xiao ay na-ospital kahapon. Kung ganon, tara na agad. Ay, Kuya Zhao, malaki-laki na rin ang kinita natin ngayon. Alam ko talagang kapag sumunod kay Kuya Zhao, may karne kang kakainin. Yung dalawang isda, ipaproseso muna sa kainan. Mamaya dadalhin ko sa ospital. Huh? Kuya Zhao, ibig mong sabihin? Hindi talaga kikita ng malaki sa ilang isda lang. Huh? Ang tunay na pera ay nasa loob ng ospital. Boss Xiao, ganito po. Hindi pwedeng hindi ka kumain habang nagpapagaling. Tikman niyo po ito. Ito ay espesyal kong ipinagawa na lugaw na may palikpik ng pating mula sa Hangjianglu. Boss Xiao, gusto niyo po bang tikman ito? Ito ay pinahanda ko mismo sa hipag ninyo. Inihanda ito sa bahay ni Lagang Igat para sa inyo. Ito. Mga pinuno, wala rin po akong magagawa. Kung ganon, ang tungkol sa pamumuhunan ni Boss Xiao
Ano bang nangyayari sa ospital ninyo? Bakit wala pa rin gana si Boss Xiao? Director San, naisagawa na po namin ang masusing pagsusuri kay Ginong Xiao. Wala naman pong seryosong problema. Wala daw problema. Bakit hindi makakain? Hindi makakain ay dahil hindi swak ang pagkain. Kung hindi gumagaling ang sakit ay dahil hindi tama ang gamot. Yan ang Director Xiao ng City Hospital, ang pinuno ng Hudong County, ang alkalde ng Henjing City at pati ang mga namumuno sa patubig at seguridad. Diyos ko naman. Ang dami makapangyarihang tao. Kung ganun, ang nakahiga sa kama. Hoy, Kuya Zhao, umalis na tayo. Director Zhao, ano ba to? Kahit sino na lang ang pwedeng pumasok dito. Ako na po ang magpapalabas sa kanila agad. Sandali, nandito ako para maghatid ng gamot kay Boss Zhao. Kuya Zhao, ano ba? Mga tao! Sandali muna. Sabi mo, kaya mong gamutin ang sakit ko. Napakayabang mo naman. Sa tingin ko naman, hayaan niyo siyang subukan. Hindi malino ang pinagalingan ng mga taong ito. Hindi pwedeng pabayaan siyang magsalita ng basta-basta. Tama nga! Ang tungkol sa pamumuhunan niyo, baka kumalat na ang balita. Hindi maiiwasan na may ilang mga masamang intensyon na gagawa ng gulo. Kung hindi kaya ng mga pinuno at direktor ng ospital, bakit hindi subukan ng iba? Kuya Zhao, huwag kang magsasalita ng pabigla-bigla. Hindi natin kayang kausapin ng mga taong ito. Tama, kahit 10 utak hindi sapat para dito. Huwag kang mag-alala. Kung wala ang gamot, at hindi mo ito maibigay, ikaw ang mananagot sa kahihinat na nito. Ang gamot para kay Boss Xiao ay wala sa akin. Dumating ka lang ba dito para magpatawa? Sa tingin ko, gusto mo lang makulong. Hindi pinuno. Huwag mo kaming gawing karaniwang kausap lang. Dadalhin ko na si Kuya Zhao. Tara na. Ay. Bagaman ang gamot kay para Boss Xiao ay wala sa akin, pero nasa nansya nito. Sige, ipagpatuloy mo. Gusto ni Boss Xiao na magtayo ng mabilisang pagkain na pabrika sa Hengjiang at Hudong County. Ngunit ang transportasyon ng pagkain ang naging pinakamalaking problema. Kalokohan! Ang Hengjiang at Hudong County sa tabing ilog. Paano ito magiging problema sa transportasyon? Ang Hudong County sa tabing ilog, madali ang tubig at lupa, maganda naman. Pero mabagal ang bilis. Baka hindi pa makarating ang pagkain bago pa ito masira. Kaya napilitan si Boss Xiao na piliin ang Nanshan at paputukin ang bundok para daanan. Sa oras na yun, agaran na ang lunas. Pagputok ng bundok para daanan? Ang talino naman ng paraan mo. Binata, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Chen. Ako si Xie Zhao. Boss Xiao, ito ay maliit na handog mula sa akin. Kung may oras kayo, maaari niyo itong tikman. Boss Xiao, ang taong yan ay walang malinaw na pinagmulan. Ay, parang lasa pa rin nung araw. Shaolin, mabilis, hanapin mo ang kanyang kontak. Lao Chen, ano bang nangyari? Bakit bigla ka nagka-allergy? Ma, sa totoo lang, palagi siyang allergic sa nuts. Bakit dati? Hindi naman yan nangyayari. Dati, si Xie Zhao ang nag-aasikaso ng pagkain ko at nakita niya ang aking medical report. Kaya, sa bahay, hindi na lumalabas ang nuts. Patawad. Hindi ko talaga alam na allergic ka sa nuts. Ako, sa susunod, hindi ko na muling gagawin ang pagkakamaling ito. Oh, sige na. Dalhin mo ako lumakad-lakad. Sasabihin ko sa inyo, si Zhao ay parang Diyos na talaga sa mga lakilang tao. Pagkatapos niya magsalita, nakafocus ang kanilang mga mata sa kanya. Oo nga. Xie Zhao. Akala ko ba nagbago ka na? Ngunit hindi pala. Parang dumikit pa rin ang malasakit mo. Hindi niyo naman pag-aaring ospital na ito. Paano niyo masasabi na maaari kayong pumunta dito? At kami ay hindi? Bakit ka pa pumunta sa ospital? Dahil ba may sakit si Papa kaya hihingi ka ng pabor? Si Kuya Zhao ay nandito dahil sa kapanganakan ng asawa niya sa ospital. Anong kinalaman ninyo? Anong kinalaman nito sa'yo? Mukhang wala kayong kinalaman sa pamilya ko. Hindi mahalaga sa inyo, hindi ba? Ma, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Ganyan lang kalagayan ng pamilya niya. Mahirap na nga sa county hospital. Paano pa kaya makapasok sa city hospital? Essential yan. Kung kaya ko manirahan dito o hindi, anong kinalaman nito sa'yo? Tara na. Ma! Tingnan mo nga sila! Parang mga taong natugpa ng tagumpay. O sige na, lumakad na tayo. Tara na. Oh. Siya pala ay binatang galing sa pamilyang Chen. Kaya pala mabilis ang pag-unlad ng pamilya Chen sa loob ng mga taon sa Hudong County. Shaolin, ano sa tingin mo ang kanyang kakayahan? Matapang, matalino, hindi basta-basta. Bata pa lang siya, ngunit may kakayahan ng gumawa ng ganitong desisyon. Kaya pala naiangat niya ang pamilyang Chen sa posisyon ng pinakamayaman sa Lake East County. Ang batang ito sa hinaharap
ay hindi basta-basta. Shaolin, agad mong utusan ng 3 pangunahing pamilya sa Hengjiang na ipadala muna ang ilang kontrata sa pamilya Chen. Maghanda rin ng isang pagtitipon na may inuman. Ako na mag-aayos, makipag-usap ng maayos sa kanila. Opo. Ma, pa, ate, at ikaw ate, magandang balita. Numating ng kontrata mula sa 3 pangunahing pamilya ng Hengjiang para sa atin. Ano? Dali. Upo tayo at pag-usapan natin yan. Ang 3 pangunahing pamilya ng Hengjiang ay talaga namang 3 kanang kamay ni Xiao. Papa, alam niyo ba ilang pagsisikap ang ginawa ko para makuha ang 3 kontratang ito? Yung Xiao, ay baka yung malaking negosyante sa probinsya. Tama, siya. Sadyang napakahalaga sa probinsya. Kahit ang mga mataas na opisyal ay may paggalang sa kanya. Kung nakamit ang pabor na 3 kanang kamay niya, ito ay nangangahulugan na nakaugnay na ang pamilya Chen kay Xiao. Si Jimeng ay talaga namang may kakayahan. Simula ngayon, ang pamilyang Chen ay may suporta na ni Xiao at aasenso ng mabilis. Papa, may mas magandang balita pa. Iniimbitahan ni Xiao ang buong pamilya natin sa kanilang pagtitipon na may inuman. Talaga ba? Ang pamilya Chen ay tunay na aasenso na. Magaling! Ang asawa mo at mga apo ko ay ligtas at maayos. Maaari na tayong umuwi. Ma, pa, asawa ko. Hintayin niyo ako sandali. May kaibigan ako doon. Pupuntahan ko muna. Ginoo, si Boss Xiao para sa pagbati sa pagpapalabas ng asawa at anak ninyo ay naghanda ng isang pagtitipon na may inuman at inaasahan niya na dadalo kayo. Ipaabot mo sa kanya ang aking pasasalamat. Huwag kang mag-alala. Tiyak na dadalo ako. Opo. Ma, pa, asawa ko. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa pinakamagandang hotel sa lungsod para maghapunan. Ayos! Shizao, umuwi na tayo. Oo nga, hindi naman afford ng pamilya natin ang ganitong hotel. Ay, walang problema, ma. May nag-alok ng pagkain. Tara. Ay! Ilagay mo nga yan! Zao, pwede bang kainin lahat ng ito? Huwag kang mag-alala, Papa. Kainin mo lang gusto mo. Muyu. Gusto mo bang subukan yun? Anong lugar ba ito? Ano bang ginagawa ng security sa pintuan? Bakit may ilang daga mula sa imbornal na nakapasok dito? Mag-ingat kayong 3. Ang inuman ngayong gabi ay para sa isang tao lamang. Para sa inyong 3, kung makaka-advance pa, nasa inyong harapan ang pagkakataon. Opo! Assistant Lin, sino ba ang espesyal na bisita ngayong gabi? Pagkatapos ng gabi na ito, ang kanyang pangalan ay makikilala sa buong lungsod. Siya ay si Ginoong Xiao, ang bagong presidente ng Chamber of Commerce na itinakda. Hindi ko inakala na ang bagong presidente ay nasa paligid lang natin. Tayong 3 pamilya ay ilang taon na nag-apply, ngunit hindi nakapasok sa chamber. Ano pang hinihintay natin? Mula ngayon, ang 3 pamilya natin ay nakasalalay sa bagong presidente na ito kung mabubuhay o mamamatay. Maghihintay tayo sa kanya tungkol sa presidente. Huwag natin ikalat. Lahat, hintayin natin si Ginoong Xiao. Tara na. Shizao, umalis na tayo. Lumipat na lang tayo ng lugar. Chen Xiaofan, ikaw na mapanlilang at masungit na tao. Nung araw, sinadyang mali ang dala mong bata. Ang sariling anak mo ay pinadala sa aming bahay para maginhawa, hindi ba? Hindi ko ginawa. At tangas ka pang magsinungaling? Dahil sa'yo, napinsala ang kapatid ko at nagdusa na maraming taon! Kung gagawin mo kahit isang galaw sa mama ko. Mama, ayos ka lang ba? Shizao, maglakad tayo saglit. Ang pangit talaga ng mga tao. Tumahimik kayong lahat. Huwag kayong magsalita laban sa mama ko. Mahusga. Kung ayaw niyong tamaan, ayos lang. Huwag lang kayong parang ligaw na aso na naaamoy kami at sinusundan. Sinong sumusunod sa inyo? Magsalita kayo ng maayos. At sinasabi mo pagkakataon lang? Sinabi rin ng pagkakataon lang. Ngayon naman, panahon para nito para pagkakataon? Ate, baka si Mr. Xiao inibitahan din si Xie Zhao. Inimbitahan siya? Ano ba siya? Baka naman. Alam niyang pumunta tayo at naiinggit kaya nagdulot ng gulo. Hindi naman! Na-invite ang anak ko!
Ikaw matanda ka. Ano bang iniisip mo tungkol sa anak mo? Wala siyang espesyal. Para sa amin, siya isang inutil na basura lang, yun lang. Ingatan mong bibig mo. Wag. Xiezao, malakas ang impluensya ng pamilya Chen. Xiezao, huwag mo silang pansinin. Lumipat na lang tayo ng lugar. Ha! Nahuli na ang kanilang tunay na intensyon. Wala na silang mukha para manatili rito. Xiezao, hindi ko alintana kung paano nakapasok ka at ang pamilya mo. Pero ngayong araw ay araw ng pagpirma ng kontrata para kay Chiming at ang pamilyang Chen kasama ang 3 malalaking pamilya ng Hengjiang at gagawa ng gulo. Huwag mong sisisihin kung hindi ako magpapakumbaba. Tara na! Tumigil kayo! Ano mang karapatan mong bantaan ng pamilya ko? At ano naman ang karapatan niya na pumirma dito? Ano bang karapatan niya na pumirma dito? Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang pinakamalaking hotel sa Hengjiang City. Alam mo ba kung sinong narito? Mga taong hindi mo maaabot. Mula nung iniwan mong pamilya Chen, sila ay hindi mo maaabot! Xiezao, alam kong simula pa nung bata ka ay mayabang ka na. Ngunit hindi ka dapat magbulalas ng kalokohan dito. Hindi mo maabot ang posisyon ng pamilyang Chen at mula sa kaitasan, hinahamak mo ako at tinatanggihan ang hindi mo man lang iniisip. Kung gugustuhin ko, maaari akong tumayo anumang oras sa mga posisyong hindi niyo maaabot. Kayabangan! Papa, baka nga po si Xiezao ay totoong naimbitahan. Pagkatapos ng lahat, ngayon binibigyang halaga tayo ng 3 pangunahing pamilya. Siguradong ilan sa mga tao na may kaugnayan sa pamilyang Chen ay kabilang din sa mga imbitado. Xiezao, nasa labas ka pa rin. Ginagamit ang pangalan ng pamilyang Chen para manloko at magyabang. Ginagamit ang pangalan ng pamilya niyo. Sadyang mataas ang tingin niyo sa sarili, hindi ba? Papa, sa tingin ko, ganito ang gawin natin. Kayong lahat, ako si Chen Donghai mula sa Hudong County. Ngayon, nais kong ipahayag sa lahat ang isang bagay. Siya, si Xiezao, ay tinatanggal na sa pamilyang Chen. Siya ay tinuturing na basurang anak ng pamilyang Chen. Mag-ingat kayo, huwag kayong magpadala. Tama. Gaya ng kanyang mga magulang, nakakasuya. Kaya pala siya ay batang napalitan sa pamilyang Chen. Narinig ko nun, na planado yun. Sadyang ipinasok ang sariling anak sa isang mayamang pamilya. Para mapalaki sa marangyang buhay. Hindi totoo yun. Kahit walang dugo sa pagitan ni Zhao at sa inyo. Ngunit sa loob ng pamilyang Chen, napakita siya ng higit na 10 taon ng pagsunod. Ganun ang ginawa niya. At anong ginawa niyo? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Nakakalain mong mangaral sa akin. Chen Donghai! Pamilyang Chen, kung gusto niyong putulin ang ugnayan sa akin, ayos lang. Ngunit huwag niyo sanang idaan ang galit sa aking pamilya. Ako si Xiezao. Hindi kailanman may utang sa inyong pamilyang Chen. Wala akong utang sa inyong anumang bagay. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo kapag sinasabi mo ito. Pero hindi ba't patuloy pa rin kayong nagkikipag-ugnayan sa pamilyang Chen? Nakakapit ka sa pamilyang Chen ng 18 taon. Kahit na hindi ka kontento, dapat mong kilalanin ang sarili mo. Isa kang putik lamang. Dalhin ang tinatawag mong pamilya at lumayas kayo. Lumayas kayo! Lumayas kayo! Lumayas! 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 Kayo! Xiezao, isa ka lamang sa karaniwang tao sa Hudong County. Hindi ka maihahambing kay Chiming. Hindi ka karapat dapat makipagsabayan kay Chiming. Kung wala ang pamilyang Chen, sa buong buhay mo, hindi ka makakalampas sa bundok na yon. Sa buong buhay mo, itinadhana kang maging walang kwenta. At itinadhana kang walang karapatang tuklasin ang sulok ng langit. Shen Donghai, nagkakamali ka. Ang nagtayo ng yaman ng pamilyang Chen, hindi si Chen Chiming, kundi ako, si Xiezao. At ang tinatawag mong langit, kung gusto kong buksan, walang makakapigil sa akin. Para sa akin, malinaw ang 3 pangunahing pamilya ng Hengjiang. Ang 3 pangunahing pamilya ng Hengjiang. Sino ang naglakas ng loob ng hindi igalang ang pangunahing abala ngayong gabi? Sigurado ako nagkamali kayo. Paano siya magiging panauhing abala? Ang batang ito, ano ba talagang pinagmulan? Paano siya magiging panauhing abala ngayong gabi? Nangyari na. Kasalanan ng pamilyang Chen. 3 pangunahing pamilya ng Hengjiang. Kamusta po, Gino? Kamusta po, Gino? Ano? Napakalakas ng loob! Maglakas loob na hindi igalang Gino! Hindi. Nagkakamali po kayo. Tito Zu, kakausap lang natin ilang araw nakalipas. Nakalimutan mo na ba? At ikaw ay si Chen Chiming ng pamilya Chen ng Hudong County. Ipinadala ko sa inyo ang kontrata. Mr. Zu. Tama nga, si Chiming ng pamilya Chen ng Hudong County. Kamusta po, mahal na panauhin? Pa, ang panauhing mahal ngayong gabi ay tayo pala. Si Mr. Shaw ang nag-utos na ang inahandang inumin ngayong gabi ay para sa mga panauhin mula Hudong County. Kanina narinig namin na may ilang nag-away sa isang tao. Asawa ko, narinig mo ba?
Ito ay utos ni Ginoong Xiao. Ang tatlong punong pamilya ay may malasakit. Ito'y pansariling suliranin lang namin sa pamilya. Aayusin namin ito ng kabilang. Xiao, halos na paniwala mo ako batang lalaki ka. Narinig mo ba? Ang pamilyang Chen ang tunay na panauhing mahal ngayong gabi. Ang pamilyang Chen ay karapat-dapat ba? Xiao, huwag kang maging walang hiya. Kung totoo nga ang sinasabi nila na ang handang inumin ngayong gabi ay para sa mga bisita mula sa Hudong County, sigurado ba kayo na kayo ang panauhin na yon? At hindi ako? Ano ka ba? Isa ka lang sa mga itinakwil ng pamilyang Chen. Anong palamuti mo? Ang kontrata ay pinirmahan ni Chiming, hindi ikaw. Ang inimbitahan ay ang pamilya Chen, hindi ang pamilya Shi. Ang kontrata na pinirmahan ni Chen Chiming ay malinaw na ako. Ikaw ay minamaliit ang kontrata na pinirmahan ni Chimeng. Tama. Si Chen Chiming hindi kailanman karapat-dapat sa tatlong pangunahing pamilya at hindi rin papansinin ni Mr. Xiao. Ganon din ang pamilyang Chen. Iniutos ni Assistant Lin sa amin na dalhin ang kontrata sa pamilyang Chen ng Hudong County. Mukhang oo, si Ginoong Xiao nais niyang mamuhunan sa Hudong County kaya inabot niya ang sanga ng olibo sa pamilyang Chen. Ang pamilya Chen ay tunay na panauhing dangal ngayong gabi. Walang duda dito. Talagang ang walang duda. Mukhang ang pananaw niyong tatlo ay napakaliit talaga. Ano? Sinasabi kong maliit ang pananaw ninyo. Kitang-kita lang ang tingin. Batang lalaki! Sa tingin ko, gusto mo lang mamatay! Ma, si Chen Zhao. Hindi. Si Xie Zhao ay nanirahan sa pamilya Chen ng 18 taon. Hindi natin pwedeng pabayaan siya. Tatlong punong pamilya. Kumalma muna kayo. Ako nang kakausap sa kanya. Xie Zhao, alam kong galit ka sa loob mo. Ngunit sa mundong ito, walang ganap na katarungan sa mundong ito. Si Chemeng ay anak namin. At sa huli, wala kayong dugong nag-uugnay sa amin. Kaya, Magpaumanhin ka kay Chimeng at hayaang makipag-usap siya ng maayos sa tatlong punong pamilya at baka bigyan ka ng pagkakataon. na magpaumanhin ako sa kanya, hindi pa siya karapat-dapat at tungkol sa pagkakataon. Sino ang makakapigil sa akin? Xie Zhao, alam kong galit ka sa loob mo. Ngunit isipin mo, narito ang iyong mga magulang at asawa. Huwag mo nang palakyan pa ito. Ipinapahayag ko lang ang katotohanan. Mga Ginoo, ang Xiezao na ito ay nanirahan sa pamilyang Chen ng higit 10 taon. Pagkatapos bumalik ako sa pamilyang Chen, nagkaroon siya ng alitan sa aking mga magulang. Kaya hinihiling ko sa inyong tatlo, huwag ninyong pakialaman ng ganitong tao. Huwag ninyong gawing malaking bagay. Kaya pala isang gahaman na ampon. Ang taong hindi nasisihan ay gusto pa ng higit. Bago mo hangarin ang hindi iyo, kailangan mo munang timbangin kung karapat-dapat ka ba. Xiezao ay ganitong uri ng tao. Sa loob ng higit 10 taon sa pamilyang Chen, hindi niya hinagad ang anuman. Hindi ganun ang tao. Iyon ay dahil alam niya na hindi siya kasing husay ni Chemeng. Na si Chemeng ay nakipagkontrata sa 30 punong pamilya ng Hengjiang. Bago pa man yun, si Xiezao, ikaw ang namamahala sa pabrika ng Chen. Hindi ba nakapirma ka ng 1 milyon-milyong kontrata? Hindi lang tana kung paano. Siya ay nung nasa pamilyang Chen, palagi siyang masipag at maingat. Si Muyo ay may mga palagay na mahirap baguhin na hindi natin mababago. Laging nagsasalita ng magaganang salita lang. Bilang iyong mga magulang, asawa at mga anak mo. Napakasakit ng ganitong sitwasyon. Kung gano'n ang iniisip ninyo, ipakita mo si Chen Chiming ang dalang kontrata ng pabrika na may mataas na halaga. Nakita ba ninyo iyon? Naisip nyo ba kung ang pamilyang Chen sa hinaharap ay masisira dahil sa kanya? Ang pamilyang Chen sa hinaharap ay masisira ba dahil sa kanya? Nung nakarang buhay, halos ganitong oras na nilagdaan ni Chen Chiming ang shadow contract. At nagsimulang lumabas ang mga epekto nito. Anong ibig mong sabihin? Kaka-receive lang niya ng pabrika. Hindi pa niya alam kung paano ito pandarin, paano i-compute ang kita, ang mga order, pangangalaga sa kliyente. Hindi pa niya maintindihan. Ngunit binigyan pa rin siya ng kontratang milyon-milyon. Xiezao, sa loob ng maraming taon, palagi kitang iginagalang. Alam kong ako ang nagpatalsik sa iyo sa bahay na ito. Palagi ako may kasalanan sa loob ng puso mo. Tuwing naroon ako sa harap ni Papa at ni Mama at dalawa nating kapatid na babae, palagi kitang pinapangalagaan sa salita. At ikaw, dahil sa selos mo, nililihis ang katotohanan at walang pakundangan na inuugnay sa akin. Nirerespeto mo ko? Parang gusto mo nga akong patayin, hindi ba? Into mo ng peke mong mukha. Kung totoo ngang mabuti ang pagtingin mo sa sarili mo, bakit ang mga magulang na nag-alaga sa iyo ng 18 taon ay narito? Hindi mo malang binigyan ng bate mula nang umalis ka sa pamilyang Shi. Pagbalik mo sa pamilyang Chen, nakabalik ka ba at bumisita kahit isang beses sa kanila? Ibinigay nila ang lahat sa'yo. Isa ka lamang hindi mapakali at walang utang na loob na taong pinagkakalooban. Tumahimik ka, Xiezao! Kung hindi dahil sa kanila, ang kapatid ko ay nagdaranas ng paghihirap na higit sa 1 dekada. At gaganti sa kanila, mangarap ka na lang. Kakaibang mga hayop na magkasama. Mama, Papa, Muyo, tayo na. Puno ng usok at dumi ang lugar na ito. Nakakadiri. Kung dumating si Xiao Tianan mamaya, ipapaabot mo sa kanila. Kung magkakaroon pa ng kooperasyon, hindi ko na to isinaalang-alang.
Mr. Xiao, handa na ba ang mga sulat sa pagtatalaga? Handa na po. Kasabay nito, nagpadala na rin ako ng tao. Alam niya kung gaano kahalaga ang taong yun sa inyo, kaya hindi niya ito pababayaan. Sa hotel din, magpapadali rin ako ng bote ng inyong matagal nang iningatang alak bilang paggalang. Napakabuti. Matagal ko nang hindi nakikita ang ganitong mga kabataan. Halika na. Samahan mo ko. Sige. Sanali lang! Bago lang binanggit ang pangalan ni Mr. Xiao, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na maging bastos sa kanya? Paano mo nagawa? Hindi ko ba pwedeng banggitin ang kanyang pangalan? Xie Zhao, hindi mo man lang alam kung sino ang nag-organisa ng salo-salo at naglakas loob ka pang kumain at uminom dito? Na, nakasalungat ka kay Ginoong Xiao. Tila tuluyan ang kapalaran mo. Wala ka ng pag-asa. Shezao, ano ba talagang nangyari? Sino bang nasagasaan natin? Oo nga, Ma. Ginoong Chen, Ginang Zhao, masyadong bata si Shezao. Hindi pa siya marunong. Ma, Kung si Shezao ay nagkamali sa kahit sino, ako humihingi ng tawad para sa kanya. Ma! Ma! Hindi natin kailangan humingi ng tawad sa kahit sino. Shezao, tingnan mo ang kawalan mo ng kapalaran. Dahil sa iyong walang pakundangang pananalita, ang nagawa mong kapahamakan ay pinilit ang iyong ina na may puting buhok na lumuhod at humingi ng tawad para sa iyo. Talaga namang walang kwenta. Mukhang ang pagpapalayas ko sa iyo mula sa pamilya Chen noon ay ang pinakatamang desisyon ko. Batang lalaki! Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad sa sinabi mo kanina, hindi ka makakalabas at mong pamilya mo dito hanggang makapagpatawad. Sige. Ma, halika. Ngayon, mauupo ako rito. Maghihintay sa kanya kapag dumating si Xiao Tianan. Tignan natin kung tatanggapin niya ba ang aking pagluhod at paghingi ng tawad. Mr. Xiao, ano nangyari? Balita po tungkol kay Mr. Xie Zhao. 18 taon na nakalipas, ang ginang Chen at ang ina ni Mr. Xi ay sabay na nanganak. Ngunit nagkapalitan sila ng mga sanggol. Ipagpatuloy mo. Sa bisperas ng bagong taon ay binugbog ng pamilyang Chen at itinapon palabas ng bahay. Ang buong pamilyang Chen kasama ba sa imbitado ngayong gabi? Opo, ngunit dati hindi pa natin malinaw ang relasyon nila. Walang problema. Tulungan mo kong dalhin ang ilang mga kontratang para sa pamilyang Chen. Ipasa mo kay Ginong Xi. Opo. Xie Zhao, ang laki ng tapang mo! Hindi mo ba alam kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi? Sige na, Papa. Huwag mo na siyang istorbohin. Magpirma na lang tayo sa kontrata. 3 pinuno ng pamilya. Mas mabuti siguro kung pirmado na muna ang kontrata. Xie Zhao, kahit alam mo na noong bisperas, may problema ang mga kontrata. Ano ba ang silbi nun? Sino ang maniniwala sa'yo? Simula ngayon, bawat sentimo na inipon mo para sa pamilyang Chen ay mapupunta sa akin. Lahat ng ito ay dadaloy sa aking mga kamay. Shezao, bakit ka pa narito? Dalhin mo ng mga tao mo at umalis kayo kagad. Ako'y mananatili rito upang makita kayo na nagsisimulang maglakad sa bingit ng kapahamakan. Sa utos ni Special Assistant Feng Lin, espesyal na ipinapadala ang 2 bote ng Romani Conti. Shezao, ito ba ang taong hinihintay mo? Ay, napakabait ni Mr. Xiao. Ma, ito si Xie Zhao. Ayaw talagang umalis. Siguro ay hinihintay niyang matapos nating pirmado ang kontrata at buksan ang bote ng alak. Mga Ginoo, napirmahan na ang kontrata. Kaya buksan na natin ang alak at magsaya ng kaunti. Xie Zhao, sino nagbigay sa'yo ng permiso upang buksan ang alak na regalo sa amin ni Mr. Xiao? At sino makakapagpatunay? Muyo, kakapanganak mo lang. Hindi ka pa pwedeng uminom ng alak. Pag umuling ng katawan mo, dadalhan kita na mas magandang alak. Ma, tikman ninyo. Hindi pwedeng uminom. Hindi mo ba naisip na baka ang asawa mo ay isa sa mga bisita ngayong gabi? Bakit hindi naman? Kung ganun, babaliin kong panaginip mo sa araw. Subukan mong galawin siya. Manager may mga tao na umiinom ng alak mula kay Mr. Xiao. Ano ang dapat gawin? Huwag kayong mag-alala, mga kagalang-galang na bisita. Hindi dapat inumin ng alak na hindi nararapat. Hindi dapat galitin ang taong hindi dapat galitin. Di mo ba naiintindihan ang prinsipyong ito? Hindi mo ba alam? Paano mo nalaman na ang alak na ito hindi para sa akin? Sino ba ang Special Assistant Lin? Ang mga bisita na sinasabi niya, lahat ay mayaman o makapangyarihan. Tignan niyo naman kayo. Kung pagsasamahin ng lahat ng yaman ninyo, hindi niyo pa rin kaya makapasok sa aming Royal Hotel para kumain lang ng noodles. Manager, kung gusto niyo ng alak ng sobra, bakit hindi na lang niya ubusin lahat at tapos na? Manager, magkano ba ang mga alak na ito? Babayaran namin! Babayaran lang namin! Babayaran pa? Ang isang bote nito ay higit sa 1 milyon. Anong ibabayad ninyo?
Hindi pwedeng pabayaan ng batang si Xiezao ngayong gabi. Narinig niyo ba? Opo. Ano? Isang bote ay 1,000,000? Hindi ko pa nga nainom. Hindi mo ba iniisip? Na kung ibabalik mo sa bote, ay parang wala nang nangyari? Xiezao, kung gusto mo ng alak, sana sinabi mo na. Maraming alak sa pintuan. Uminom ka na lang kung gusto mo. Ganun pa rin, dahil pamilya tayo, ako nang bahala sa pera mo. Pero ngayon, ginawa mo ang sitwasyon na ganyan, hindi na kaya ng pamilyang Chen ng pera para rito. Ang sabi nila ho ay may punto. Kung hindi kaya ng pamilya Chen, ako nang magbabayad. Basta ubusin mo ang mga bote ng alak na ito. Sino ang nagsabing ang alak na ito? Kayo na ang magbabayad. Ma, pa, ang alak na ito. Gusto niyo man uminom? Uminom lang kayo. Oh, ito. Sabi ng anak ko, pwede itong alak. Uminom na rin ako. Tama. Pinagkakatiwalaan namin ang anak namin. Manager, asikasuhin mo na lang ito. Huwag mong isipin ang hinga namin. Mga walang alam. Ilang baso lang ng alak. Kung wala pang 10,000 piso, hindi maaayos. Silang tatlo pumunta sa kusina, hugasan ng mga plato. Ang mukhang ito ay hindi masama. Sa aming business department, bawat araw ay sisweldohan ka ng 100 pesos. Baka gusto mo nang mamatay. Naglakas loob kang saktan ako. Patayin niyo siya! Ang matanda, sa kusina. Ang bata, itaas sa 3 palapag. Narito na si Assistant Lin. Assistant Lin, dumating na po kayo. Hindi man lang nagbigay ng abiso. Ang ibig sabihin niyo ba ay kailangan ko pa kayong i-report? Hindi po. Assistant Lin, kinokolekta ko lang ang isang para kay Ginoong Xiao. Isang bastos na hindi marunong sa bisita. At sino ang pinapahiya ninyo? Ang pamilyang ito. Lahat ay lasenggo at walang alam. Uminom pa siya ng koleksyon ni Mr. Xiao. Siguradong babayaran nilang ginawa. Hindi po ba kayo, Assistant Lin? Hindi po. Xiezao. Huwag kang mag-alala. Ayos lang yan. Ginoo, pasensya na. Assistant Lin, ano pong ibig sabihin yun nito? Bakit po kayo sobrang magalang sa kanya? Tama. Siya mismo bastos kay Mr. Xiao. At dala pa niya ang mga taong walang kinalaman. Tumahimik ka! Ang mga alak na ito, kung gusto ni Mr. Xiezao na uminom, iinom siya. Kung gusto niyang iwaksi niya. Sa gabing ito, si Ginoong Xiezao, sino man ang gusto niyang imbitahan, iimbitahan niya. Hindi ba? Imposible. Hindi ba si Ginoong Xiao ang nag-imbita sa kanya? Tama, si Ginoong Xiezao, ang tanging espesyal na bisita ngayong gabi. Ano? Ngayon, sino pang magtatangkang paalisin ako dito? Ginoo, hindi ko alam na kayo palang espesyal na bisita ngayong gabi. Napakabait ninyo. Huwag niyo po akong gayahin. Kanina, ano ang plano niyo sa aking mga magulang? At saka, anong plano niyo sa aking asawa? Salamat sa batas at lipunan na nailigtas kayo. Assistant Lin! Kuya, hindi. Mr. Xiezao, hindi namin alam na kayo pala ang espesyal na bisita ngayong gabi. Oo nga. Kung sakali na nalaman namin, wala akong pakialam sa kanilang pamilya. Mr. Xiezao, sana po inyong patawarin kami. Umpisahan na natin ng isang toast. Inumin niyo ito para maipanggap ko na wala naman nangyari. Ito! Xiezao, kahit ikaw ay espesyal na bisita, ano naman ngayon? Ang 3 tao na ito, kung iinom ng isang botay ng alak, kaya mo bang ako na maging resulta? Kung mabait si Xian Daoshai, mas mabuti kung inumin mo na lang para sa kanila. Huwag mong isama si Chemeng sa gulo. Wala itong kinalaman kay Chemeng. Kung iinumin ito, delikado ang buhay niya. Ang 3 kontrata ay orihinal para kay Ginoong Xiezao. Sabi ni Mr. Xiao, kung mapunta ang kontrata sa iba, hindi ko na alam kung dapat kong gawin. Ngunit ang kontrata ay ibinigay na sa pamilyang Chen at napirma na rin natin. Hindi ito may bibigay sa iba. Walang kwenta na tao! Bakit ibibigay sa kanya? Wala siyang pera. Ang kontrata sa kanya sayang lang. Kahit si Xiezao ang piliin niyo. Hindi na ito problema ninyo. Wala kayong kinalaman doon. Yung ina. Ginoong Xiezao, tignan niyo. Pwede ba kayong pumirma muna? Asawa ko, naniniwala ka ba na may makakainom ng isang bote ng alak sa isang inuman lang? Hindi pa ako nakakita nun.
Pwede ko nang pirmahan ang mga kontratang ito. Xiezao, hindi ka pwedeng pumirma. Ito ay kontrata para sa order na kailangan ng pabrika. Kung aalis ka sa pamilyang Chen, ano pa ba ang meron ka? Assistant Lin, ang usaping pampamilya, ako na mismo ang bahala. Hindi ko na kayo aabalahin pa. Paalisin ang mga hindi kasali. Kayong tatlo, dapat magpasalamat kayo Ginoong Xiezao. Alis na kayo. Salamat po. Salamat. Xiezao, kung marunong ka lang, ibigay mo na lang ang mga order na ito sa amin ng kusa. Xiezao, paano mo natiyan sa pamilyang ito na sobrang sakim? Ako hindi ko kaya. Ang asawa ko ba ay ganun kasungit? Ano bang problema mo? Nagawa mo ba talagang sampalin? Sasagupain kita! Maganda nga ang pakiramdam. Ma! Pa! Pahintuin mo siya! Sobra nang ginawa niya! Okay na, tigilan mo na. Xiezao, alam mo naman kung ano ang kahulugan ng tatlong kontrata ito sa pamilyang Chen, hindi ba? Alam ko. Hindi na makakaunlad ang pamilya Chen sa bayan. Ang tatlong kontrata na ito ay tanging pagkakataon lang para sa pamilyang Chen. Ito ay isang pagkakataon na sumandal sa mataas at magpatuloy sa pag-unlad. Kung ganun, ano bang kinalaman ko dyan? Pero ang kontrata na ito, wala kang magagawa kahit gusto mo. Tama. Wala nga. Wala nga. Asawa ko, sabi mo, pag lumaki ang anak natin, pwede ba itong gamiting bilang papel sa pagguhit? Sige, pwede naman. Xiezao, ano bang ibig mong sabihin? Ma, huwag mo na siyang tanungin. Ano bang kondisyon mo para ibigay mo sa amin ang kontrata? Oo. Kahit anong kondisyon ay pwede. Hindi ba gusto mong bumalik sa pamilyang Chen? Kami rin ay sumasangayon. Xiezao! Hindi, Chen Zhao. Nung naroon ka sa pamilyang Chen, isa kang batang matino. Alam ko, sa loob ng 10 higit na taon ng iyong buhay, mahirap kalimutan ang nakaraan. Sa totoo lang, pag alis mo, palagi rin naming iniisip ka. At nananatili pa rin ang silid mo. Sa silid, hindi nagalaw ang mesa at upuan. Asawa ko, sabihin mo na sa kanya. Tama ako, hindi ba? Oo, Xiezao. Kung gusto mo lang bumalik, ibabalik ko sa iyo ang posisyon ng kumpanya. Lahat ay mananatiling katulad ng dati. Xiezao. Xiezao, hindi mo kailangan pakialaman ng kanila. Ano bang may bibigyan nila sa'yo? Ang matuto mo lang ay kung paano magtanim ng lupa. Napakatalino mo. Kailangan mo ng isang lugar na makakataas ka pa ng isang antas. Xiezao, ano man ang piliin mo, hindi ka naman pananagutin ni mama at papa mo. Chemeng, huwag kang mag-alala. Isa lang ang binatang Ginoo sa pamilyang Chen at yun ay ikaw. Yan ang tama! Dapat ka nang bumalik sa bahay noon pa. Xiezao. Kanina, tinanong mo ko kung anong itinuro nila sa akin. Ngayon, sasabihin ko sa iyo. Ang itinuro nila sa akin ay kung paano maging tao at hindi maging isang taong walang konsensya. Tungkol naman sa pamilya, noong bespiras ng taon, nasabi ko na, ang pamilya ni Xiezao ay maaari lang sa pamilyang Xi. Xiezao, ikaw! Xiezao, sinasabi ko pa rin ng dati. Kung handa ka lang ibigay ang kontrata, ang lahat ng nakaraan ay mapapatawad na. Napakagandang mapapatawad na. Kaya ako ay dapat pa bang maging lubos na ng magpapasalamat sa pagbibigay ng aking pagkakataon. Xiezao, huwag kang tumatanggap ng alak na ayaw mo. Ako naman ay hindi talaga umiinom ng alak na inaalok ng iba. Kapangyarihan at pera. Ang lasa nito, talagang nakakaakit. Ngunit, ang makakasaksi ng ganitong palabas ay sapat na. Ang lakas mo sirain ang kontrata, ikaw! Bastos na anak! Talaga kang bastos na anak! Ma, pa, huwag na kayong mag-alala. Ang kontrata na ito ay orihinal na kay Xiezao. Ikaw ba ay kabilang sa pamilyang Chen? Pinipihit ang siko palabas. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kontrata ay sa kanya. Kung wala ang pamilyang Chen, maaari bang makamtan niya ngayon ang pagkakataong makapirma ng kontrata ngayon? Talino na para sa pamilyang Chen! Kung hindi dahil sa inyo noon na pinalayas siya at ginawa ang lahat ng ganun kabagsik, baka ang kontrata ay nasa atin. Ikaw! Ikaw, Chen Donghai, ang tanging mayayamang lalaki ng Hudong County. Puno ng pamilyang Chen. Ngayon, ito na lang ang magagawa mo. Mali ba ang sinabi ko? Kung wala ang pamilyang Chen, maaari bang meron ka ngayon? Hindi ko alam kung paano mo naabot ang ugnayan sa pamilyang Xiao. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi dapat kalimutan ang pinag-ugatan. Tama ka.
Kung wala ang pagpapalaki ng pamilyang Chen, talagang hindi ako mabubuhay. Pero tapat kong sinasabi, wala akong utang sa pamilyang Chen kahit isang sentimo! Walang utang? Sa 10 taon ng pagpapalaki, isang walang utang lang ba ang katapat? Kahit nitong 1 taon na hindi ka pinansin o kahit ginawa namin ang labis na hakbang para palabasin ka sa bahay sa kahit anuman ang paraan, ano naman? Saan ka makakakita ng magulang na hindi tinuturuan ang kanilang anak? Lalo na kung hindi mo sariling dugo ang bata. Dapat mo ring maunawaan ang utang na loob. Utang na loob? Akala niyo ba kailangan ko matutunan ng utang na loob? Pagbalik ni Chen Chiming, lahat sa pamilyang Chen naging mga tagapamahala lang. Sa loob at labas ng kumpanya, malaki man o maliit na bagay, ako ang namamahala. Wala akong tulog at pahinga. Kayo naman, parang bantay na magnanakaw. Sinasabi ninyo, paano pa ba ako magpapasalamat? Mr. Xiao, ito ang mga kontrata na kinuha namin mula sa Hodong County. Lahat ng sulok puno ng patibong sa salita. Sa ngayon, halos walang posibilidad na magpatuloy ang pamilyang Chen. Ang kontratang yin-yang na ito, tiyak gawa ng isang eksperto. Lahat ng kita ng pamilya Chen ay maililipat sa ibang account nang hindi alam ng sino man. Kaya, kailangan ba nating makialam? Tara, sa Royal Hotel. Tungkol naman sa kontratang ito, gusto kong hilingin kay Mr. Xi ang magdesisyon. Opo. Xie Zhao, si Chemeng, pagkatapos ng lahat, siya ang ating tunay na dugo. Saan ka makakakita ng magulang na hindi iniintindi ang sariling dugo? 1 taon na nakalipas ang pamilya Chen sa karangyaan. Pagbalik ng sariling anak, wala akong anong masama ng loob. Siyempre, wala rin akong karapatan na magreklamo. Ang pagpapalaki ng pamilya Chen, hindi ko makakalimutan at hindi ko yan malilimutan. Xie, kung iniingatan mo pa rin ang utang ng pagpapalaki sa'yo, dapat naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng paglimita sa sarili. Alam mo rin na ikaw ay Xie, kami naman ay Chen. Ang mga tao sa kumpanya dapat alam din na si Chen Chiming ang tamang mamumuno at hindi ikaw. Pagbalik ni Chen Chiming sa pamilyang Chen, iniisip ko dapat mas malapit siya sa kanyang pamilya. Kaya nitong nakaraang taon, bawat ulat ng kumpanya, bawat kontrata, bawat account ay aking pinaghirapan na walang tigil mag-overtime araw at gabi. Kaya ang sinabi mo kanina na sa kumpanya, ako lang ang kilala. Alam mo ba na para sa isang order, ako ay naglakbay ng gabi-gabi sa 3 site? Saan si Chen Chiming nun? Ginawa ko ito para makakuha ng karagdagang kita habang kayo ay uminom sa mesa ng alak hanggang magdugo ang tiyan nyo. Nasaan si Chen Chiming nun? At hindi pa nagtatapos lahat dun. Pagkatapos ng lahat, si Ginoong Chiming, palaging tinitignan akong parang tinik sa mata, parang tinik sa laman, at inaasam na magkaroon ng pagkakataon para patayin ako. Ano bang sinasabi mo? Paano ka nga ba hindi mangangahas? O ayaw mo? Sa alinmang kaso, wala ka na ngayong pagkakataon. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, sino nga ba talaga ang dapat magpasalamat? Matagal ko nang sinabi, hindi ko inuutang ang pamilyang Chen ng kahit ano. Ngayong taon, kung hindi ko pinaghirapan, baka ang pamilya Chen matagal lang naubos. Mga magulang ko. Kahit walang kontrata ni Xie Zhao, ang pamilyang Chen ay pwede pa rin umangat. Ang sinabi ninyo ay totoo. Naalala mo pa ba, Chemeng, ang kontrata na pinirmahan mong besperas ng bagong taon? Pinapagawa ko ito ng pagsusuri. Ang kontratang iyon ay makapagbibigyan ng higit sa 10 milyong kita sa pamilyang Chen. Chemeng, totoo bang sinabi ng ate mo? Magaling, magaling. Hindi ka nagkulang sa pagiging anak ko. Ipinapakita mo pa rin ang dating galing ko. Ma, pa, gusto naming magbigay ng sorpresa sa inyo ni ate. Isang sorpresa o takot ba ito? Huwag ka na magasik ng alitan dito. Ang pera ng pamilyang Chen ay para talaga kay Chimeng. Ikaw! Shiza, ang ugnayang dugo ay isang agwat na hindi mo malalagpasan sa buhay mo. Xie Zhao, hindi ako natatakot sabihin sa'yo. Hindi kami nagsisisi na pinalayas ka sa bahay dahil ang aking kapatid na lalaki ay daan-dang beses na mas mahusay kaysa sa'yo. Totoo. Dahil sa kanya, mahirap pa sa pamilya Chen na hindi mabangkarote. Noong bispiras ng bagong taon, pinayuhan ko na kayo. Natignang mabuti ang kontrata na yun. Nakita niyo ba yun? Tara na. Si Mr. Xi ay matagal nang naghihintay. Opo. Pa, ako ang inyong tunay na anak. Pwede ba akong magkamali sa mga bagay ng pamilya Chen? Anak ko, bakit naman mag-aalinlangan ako sa'yo? Oo. Ang dumadaloy sa katawan mo ay dugo ng pamilyang Chen. Hindi ito maiamin sa isang dayuhan. Xie Zhao, Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Ngayong may pamilya na ako, may magulang, at ikaw na nasa tabi ko. Busog na ako sa ganitong buhay. Xie Zhao!
Hindi ko maintindihan bakit mula simula lagi mo akong pinapahirapan. Pinapahirapan mo sarili mo. Kung hindi dahil sa pabrika ng pamilya Chen na pinagtuunan ko ng labis na atensyon, kung hindi dahil ako ay nag-aalala sa mga manggagawa na baka hindi makakain dahil sa'yo, kahit ang pamilya Chen ay mamakarating bukas, hindi ako magsasalita ng kahit isang salita. Shizao, palagi mong sinasabi na may problema ang kontrata ng aking kapatid. May ebidensya ka ba? Anong ebidensya ang mayroon siya? Isa lang siyang tao na puro pangungusap at palakasan ng salita. At sinong nagsabi na wala akong ebidensya? Ginoong Xiao, kumusta? Mr. Shi, nagkita na naman tayo. Mr. Xiao, medyo late ka na dumating at na-miss mo ang pinakamasayang bahagi ng palabas. Walang problema yun sa akin. Dadagdagan ko na lang ng konting aksyon sa palabas na ito. Ginoong Xiao, napakatas ng inyong katayuan. Bakit mo pinapalagan siya ng labis? Wala siyang status. Wala siyang posisyon. Hindi siya kasing husay ng aking kapatid sa kahit anong aspeto. Hindi siya kasing husay ng kapatid mo. Ano sa tingin mo, Ginoong Shi? Hindi siya kasing husay ng kapatid mo! Tama! Ang kontratang pinirmahan ng kapatid ko ay kinatatakutan ng iba. Alam mo ba? Alam ba ninyo na si Ginoong Shi ay siya ring nagligtas sa buong pamilyang Xiao? Shizao, Kumusta? Hindi ka na ba mahihiya sa asawa mo? asawa ko, hindi ka kailanman nagkakahiya. Ikaw ang aking karangalan. Hindi pwede ito, Mr. Xiao. Siya ang nagligtas sa pamilyang Xiao. Paano to posible? Mr. Shi, nung nakarang araw, ang aking team ay inutusan ko na. Ang pagpapasabog ng bundok ang tanging pagkakataon. Ang investment ng pamilya Xiao ay tiyak na mawawala lahat. Mr. Xiao, napakasobra mo naman. Ang anak mong pinagmamalaki mo, na palagi mong pinagyayabang, ay may isa pang malaking sorpresa. Hindi mo pa alam, hindi ba? Hindi pwedeng tingnan ng kontratang ito. Pa! Ano? Papa, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang kontratang ito, may papaliwanag ko po ito, Papa. Bastos! Bastos! Gusto mo bang wasakin ang pamilyang Chen? Pa, Asawa ko! Ano bang nangyari sa'yo? Pa, si Chemeng, saan ba siya nagkamali? saan siya nagkamali? Ipapakita ko sa iyo ng mabuti kung anong kontratang pinirmahan niya. Paano? Chemeng, paano mo nakuha ang ganitong kontrata? Pa, ang kontratang ito ay may hindi malinaw na pinagmulan dahil sigurado ako na si Sheza ang gumawa nito para sirain ang ating relasyon! Akala niyo ba na maluwag lang ako? Tumahimik kayo! Mr. Xiao, hindi yun ang ibig naming sabihin. Nagkamali po kayo sa akala. Pa, pasensya na, nagkamali ako. Kakapasok ko lang sa pabrika. Maraming bagay ang hindi ko pa alam. Ako, handa akong akuin ng lahat ng responsibilidad. Iminumungkahi ko sa inyo na muling suriin ang kontrata ng pamilyang Chen. Lahat ng account kung saan napupunta ang kita. Baka may sorpresa pa. Pa, lahat ito ay kasalanan ni Shezao! Nababaliw ka na ba? Anong kinalaman ni Shezao dito? Matagal na niyang alam ang tungkol sa kontrata. Ngunit hindi niya sinabi sa amin at naipit lang ang pamilyang Chen at nawala ng marami. Shezao, hindi ko akalaing magiging ganito kasalbahe ang puso mo. Alam mo ba? Hindi ko kayo pinaalalahanan. Mag-isip kayo ng mabuti. Noong gabi ng bagong taon, sino ba talagang nagpataboy sa akin sa bahay? Si Shezao, nagpaliwanag siya para sa atin. Ngunit wala ni isa sa atin ang naniwala sa kanya. At ni minsan ay hindi natin siya pinakinggan. Sinasabi ko sa'yo, bakit laging paikot ang siko mo? Ikaw ba'y totoong miyembro ng pamilyang Chen? Shezao, kahit noon hindi namin pinaniniwalaan ka, dapat ipatuloy mo pa rin kami pinapalahanan. Hindi kami pwedeng nakatitig lang habang nalulugi ang pamilyang Chen. Ano ba talagang layunin mo? Ang utang ko sa inyo ay nagdulot ng lahat ng ito. Sa huli, 2 salita lang ako. Ano? Karapat dapat. Ikaw!